Mga kapuso, Paskong Pasko na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Mga dekorasyong pamasko ang tinutukan ngayon ng ating mga youth scooper. Nakatutok si Jos Villanueva. Nagliwanag ang munisipyo ng Apari sa Cagayan. Sinabayan pa ng fireworks display ang pagpapailaw sa mga pamaskong dekorasyon. Ayon kay youth scooper Roland Garceron, nagkaroon din ng lantern parade bago ang pagpapailaw. Paskong Pasko na rin sa Cardona, Rizal dahil sa mga arkong namumutik-tik sa ilaw. Ayon kay youth scooper Cherry May Bernardo, taon-taong ginagawa ang arkong kawayan na nagsisimula tuwing December 1. Iaanunsyo ang nanalong barangay bago magpasko, pero nakadisplay pa rin ang mga arko hanggang magpalit ang taon. Kung matipid na Christmas decors naman ang hanap, pwedeng tularan si youth scooper RGA Slick daw ng Sukat Parañaque. Mula sa mga lumang CD at DVD, gumawa siya ng mga Christmas decors. Napaganda na niya ang kanyang bahay, nakabawas pa siya sa basura. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-youth scoop ninyo. May kanya-kanya ring gimmick sa iba't ibang lalawigan para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yan ang tinutukan ni Lala Roque. Tila nasa Itbulaga ang mga taga-Abukay Bataan. Feel na feel ang pagsyembot at ang hulaang ala Pinoy henyo. May gimmick din ang mga chikiting. Ang mga ito, bahagi ng programa sa pag-iilaw ng 30 talampakang Christmas tree ng Abukay. Kabigha-bighani rin ang giant Christmas tree sa Tanawan, Batangas. Kumpleto sa dekorasyong balls at angels. Ang buong Plaza Mabini namumutik-tik din sa mga Christmas display. Mistulang Christmas Village naman ang park na ito sa Iriga City, Camarines Sur. May gimmick na bubbles para sa mga bata. May bumida ring mga prinsesa at mga bulilit na todo bigay sa pag-indak at pagkanta. At para Paskong Pasko, hindi syempre mawawala ang bilin. Agaw pansin naman ng aerial acrobat na ito na bumida sa Christmas program sa Dumaguete City, Negros Oriental. Meron ding caroling. Highlight syempre ang pag-iilaw sa Christmas tree na Korting Helix. Ang bituin sa tuktok nito, umiikot. Para kumpleto ang saya, meron pang aginaldo. Sa Kauswagan, Lanao del Norte na napuruhan noon sa Bakbakan, dama na rin ang Kapaskuhan. Katuwang pa sa pagdiriwang ang mga Muslim. Hindi rin pauhuli ang mga taga Zamboanga City. Pabonggahan sa costume at caroling. Ang kanilang Christmas tree, 50 talampakan lang naman. Kaya nang ilawan, talaga namang nagniningning ang Plaza Pershing. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang pampaserong bus ang nagliyab sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon kaninang umaga. Siyempre, nagdulot ng traffic. Si Michael Pahatin, naka-Alerto 24. Dakong alas 8:40 ng umaga, rumesponde mga bombero sa Quezon Avenue, Quezon City. Pero di bahay o gusali ang nagliliyab, kundi isang pampaseherong bus ng EPJ Transport na may plakang PWX 662. Pa-Fairview sana. Ayon sa driver, di niya namalayan ang papusok na likurang bahagi ng sasakyan. Nimoborti sa akin, motor, sinabi sa akin na may umusok doon sa likuran ko. Ngayon, tinigil ko, minaksimbre ko na. Ngayon, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy ang usok at siklab. Napilitan ang mga bombero na wasakin ang likurang bahagi ng bus para mabugahan ng tubig ang makina nito.
agad namang naapula ang apoy. Nakababa rin agad ang mahigit 25 pasahero ng bus kaya wala nasaktan. Pero bahagyang nagsikip ang daloy ng trapiko sa Quezon Avenue habang di pa naiaalis ang nasusunog na bus. Michael Pati ng Alerto, 24! Umagos na naman ang lahar mula sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. May mga pagyanig pa rin na indikasyon daw ng patuloy na pagtaas ng pressure sa loob ng bulkan. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve! Mel, tutok ang PHIVOLCS sa pag-alam sa implikasyon ng 1.5 magnitude na volcanic earthquake na naitala kahapon. Yan kasi, Mel, yung pinakamalakas na pagyanig na naitala ng PHIVOLCS simula na mag-alboroto itong Bulkang Bulusan noong November 6. Maliban dyan, Mel, pinakababantayan rin yung pag-agos ng lahar, lalo't tuloy-tuloy na naman ang pag-uulan dito sa probinsya ng Sorsogon, partikular dito sa bayan ng Irosin. Muli na namang rumagasa ang lahar sa Rangas River sa Barangay Cogon. Sa lakas ng agos ng hyper-concentrated lahar flow, tigil operasyon muna mga bulldozer at backhoe. Nakaantabay ang mga rescuers. Kapag ganitong medyo tumitila yung ulan, puspusan naman yung pagtatrabaho ng mga barangay tanod para nga kanilang mahukay at mapalapad itong kanal. Kapag kasi nabarahan yung maliit na kanal na dinadaluyan ng tubig, posibleng tumaas yung tubig dito. At kapag nasabayan pa yan ng malakas na pag-uulan, posibleng umabot na rin yung tubig doon sa kanilang komunidad. Pag gabi, natatakot kami, hindi namin nakikita yung yung agos ng tubig. Lalo pa ngayong madilim. Ulan ng ulan. Kaya lagi kami nakahanda doon sa barangay hall. Sama-sama kami ng kapitan. Habang hindi pa nauubos yung yung abo na nakatambak doon sa itaas na bahagi ng Bulusan, tuwing uulan, magkakaroon ng ganon. Either hypercon or itong muddy water siya. Kahapon naitala ng PHIVOLCS ang 1.5 magnitude volcanic earthquake. Malakas ayon sa PHIVOLCS dahil nagkaroon ng fracturing o pagkakabitak-bitak ang mga bato sa loob ng bulkan. Ibig sabihin, hindi pa talaga ubos yung pressure na sa ilalim ng Bulusan. So dalawang implication yon, either na may tumataas kang magma or yung pressure. Sa susunod na linggo pa nga dapat isasagawa ang deformation survey sa bulkan. Pero dahil sa pagyanig kahapon, muling ibinyahe pabalik ang mga instrumento mula sa Legazpi. Muli rin binalikan ng PHIVOLCS sa mga datos ng mga unang pagyanig ng bulkan para maaral ng husto ang posibilidad ng pagbabago ng karakteristik ng bulkan. Yun yung binabantayan naming pagbabago. Kasi mas may implication yun sa buffer zone. Pag medyo ganun ng mag-shift sa magmatic, it would increase the buffer zone para safety. So, Mel, mahalaga yung magiging resulta ng deformation survey na gagawin ng PHIVOLCS sa darating na Biyernes. Sakali kasi na lumaki pa yung pamamaga ng bulkan at magkaroon pa ng kasunod yung malakas na pagyanig kahapon, yan yung magiging dahilan, Mel, para itaas daw nila yung alert level nitong Bulkang Bulusan. Pero sakali naman na umimpis ito, ay hindi pa rin daw basta-basta na maibababa yung alert level 1 hanggat patuloy pa rin ang volcanic activity. Ibig sabihin yung pagkakaroon ng volcanic earthquakes at yung sulfur dioxide emission nitong Bulkang Bulusan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Balot ngayon ang takot ng mga residente ng Pikit, North Cotabato matapos ang barilan doon itong Sabado. Ang nakaputukan, ang kampo ng nanalong barangay chairman at sa kabilang panig naman yung natalong kandidato at yung kanyang kapatid na miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Nakatutok si Ian Cruz. Di naging madilim mixing biyahe papuntang barangay Makabuwal sa Pikit, North Cotabato. Mabato ang kalsada ng aming dinaanan. Pagdating sa lugar, ang sentro ng barangay, mistulang ghost town. Di pa rin kasi makabalik sa kanilang mga tahanan ang mga residente. Ang ilan, pansamantalang nakitira sa kanilang mga kaanak. Ang iba naman, pansamantalang natili sa Kalawag Elementary School. Takot na kami sa hindi pa na wala pang ayos. Kasi sinabi ng asawa ng kapatid ko, hindi kami pumunta sa bahay. So, takot kayo? Oo. Hindi na naman kayo magbalik, pero gulo ba? Para mawala ang gulo, magbalik na kami. Dito
Nito kasing Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga, umalingaw malalakas sa putok ng baril sa lugar. Ang dahilan ng putukan, ang katatapos lang daw na barangay election. Ayon sa militar, nagkaroon ng palitan ng putok ang mga taga-suporta ng nanalong chairman ng Makabuwal na si Anandoni Matalam Akas laban sa kapo na natalong si Rashid Asim at kapalit nito si Tungko Asim, kilala bilang Commander Bad Boy ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Bago raw ang palitan ng putok, marami raw armadong lalaki nakita malapit sa bahay ng mga Asim. Yung Manalo, walang gusto sa barangay na masama. Pero yung Matalo, yan ang gusto na mayroong masama. Yan ang tinaling ko sa amin na yung si Bad Boy, sinuportahan yung kapatid nila. Kaya meron akong sibyo, hasta kami akong taga-suportan na yung mga commander. Natapos sa mga gulo ng mamagitan ang mga lokal na opisyal at ang militar. Nagkaroon kami ng ground rules na hindi pwedeng magpakita ng armado ng grupo ni Bad Boy doon sa sinasabi ni Kapitan na parang boundary. Ang lokal na pamahalaan, hiniling na raw sa pamuno ng MILF na sila lamang magitan sa sitwasyon. Pagpapadala naman daw ng grupo ang MILF sa lugar. Tahuan nila yung nag-aaway. So ano gagawin po ng mga MI? Bali, doon papagit na sila. Papagit na sila doon sa dalawang grupo pa. Mula sa Pikit, North Cotabato, Ian Cruz sa Katuto, 24 oras. Chika Minute! Good evening mga kapuso! Narito na naman ako para maghatid ng may init na chika. Mark Bautista sumulat ng kanta para kay Iza Calzado. Ano naman kaya ang reaksyon ng dalaga? At Francesca Farr, hindi makapaniwalang meron na siyang album. Totoo nga bang natameme siya nang maka-eksena si Richard Gutierrez sa music video? Huwag bibitiw, tutok lang sa Chika Minute. Higanteng rosaryo na binubuo ng mga tao ibinida ng USD. Mga mambabata sa South Korea nagkasapakan, batuhan pa ng silya. Anak ko po. Isang lola nagpunta raw sa PCSO para kunin na mahigit 700 milyong pisong jackpot. Pero wala raw sa kanya ang ticket. Tututukan natin yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Are you